samahan niyo akong mamasyal muli. Maghahanap tayo ng apam. Kamusta naman kayo dyan? At mukhang masyado na tayo nagiging abala sa buhay ngayon. Naandito nga pala tayo sa Shibuya Station, Tokyo. Malapit lang kasi dito ang opisina na aking pinapasukan. Papasa lang naman sana dapat ako ng requirements. Dahil sa taong ito, renewal na naman po kami ng visa. Isang taong muling bakbakan sa trabaho. Nagplano nga pala ako bumili guys ng pabango. Ang hirap din kasi kapag napagkakaamalang kang basurera. Kailangan kasi namin puntahan ang garbage storage ng mga building na nililinisan namin. At kakalkalin mo yung mga basura nila para ibukod yung mga lata, bote at yung mga ibang basurang nasusunog. Siya nga pala guys, meron akong naamoy na pabango dito na ang lakas makapag-throwback. In fairness, ang bango nito. At meron naman akong naamoy ng pabango dito na parang sinipa yung muka ko. Para tuloy akong pusang naubo. Kinuskus ko yung ilong ko kasi parang hindi natatanggal yung amoy. Pili na lang tayo uli. Medyo pricey kasi yung nagustuhan ko at di kaya ng budget. Pumukaw sa akin itong mga pabangong to dahil ang tatamis ng amoy. Mababango naman lahat kaso lang parang hindi ako satisfying talaga sa amoy. Gusto ko sana yung tipong hindi malilimutan. O diba papansin? May mga pabango talaga kasi tayo na kapag naamoy natin, tumatatak na kahit simula ng pagkabata. Kahit nga yung putok ng kaklase mo, maaalala mo siya eh. Oops, shoutout me. Baka biglang magsi-comment dito yung mga dati kong kaklase. Well, anyways, isa na naman pong pang throwback ang naamoy ko. Parang ito yung pabango ni crush noon eh. Imposible kasing makalimutan ko dahil kada dumadaan siya, naiiwan yung amoy niya. Para pa naman akong aso na nasisingot-singot. Kaya pala mga nasa panlalaking pabango na pala ako. Ang ending din nito, wala akong napiling bilhin. Sa dami yata na naamoy ko na pabango, parang nahirapan na yata yung ilong ko. Kahit kasi ang mga nasa paligid ko ay hindi ko na maamoy. Konting libot pa tayo sa ibang lugar. At malay natin, baka dito natin mahanap ang dawan. Ay, at mukhang gutom na si Inday. Kung ano-ano na sinasabi. Charot lang guys, sa pera muna ako nakafocus. Mukha na kasi akong pera. Hindi ko rin alam bakit bigla ako naging ganito. Parang ang dami kong gustong gawin at bilhin. Sa tagal ko nang nagtatrabaho, parang ngayon ko lang tong naranasan yung bilhin yung mga gusto ko. Di ko man afford lahat dahil di naman kalakihan ang sinasahod ko rito. Pero nagagawa ko nang hindi maisantabi yung para sa akin. Actually, hindi ako nag-choice nito kundi ang kapalaran ko na. Dahil sa pananaw ko siguro nun, mas importante ang pangangailangan ng mga mahal ko sa buhay kaysa sa pangangailangan ko. Walang mali sa ganun, pero na-realize ko na masama pala ang sosobra. Medyo nainip na ako dito sa loob kaya naisipan ko nang lumabas. At mukhang kailangan ko rin ng fresh air dahil hindi pa rin bumabalik yung pang-amoy ko. At may nakita akong lugar na mukhang maganda puntahan. Namangha ako sa mga street restaurant nila rito. Para kasing sa anime ko lang ito napapanood. Kumalam tuloy yung sikmura ko nung unti-unti ko nang maamoy yung mga pagkain. Kaso lang mukhang mahihirapan ako makahanap ng pagkakainan dito. Dahil sa labas pa lang ang dami ng tao. Kaya lumibot pa ako baka meron tayong matsyempohan na lugar na mapagkakainan. Ang daming foreigner dito guys. Pag namamasyal nga ako sa center ng Tokyo, para kang nasa mixed country. Ilan nga lang ang mga Hapon na nakikita kong namamasyal ngayon eh. Kung makikita ko man sila, mga nagtatrabaho, servings, delivering, nagtitinda at kung ano-ano pang mga racket. Medyo sumasakit na ang paa ko dito. Paano kasi lahat ng makikita kong kainan ay puno? Kung hindi nga lang mahigpit dito, may isipan ko talaga magtinda ng palamig at barbecue. Ay, sure talaga ako paglapag ng paninda ko, ubos na agad, may mabibitin pa. Uuwi ka talaga ng maaga na palaging nakangiti. Ewan ko lang kung hindi ka pa yumaman sa pagtitinda. Kaso lang dito sa Japan, lahat ng pagtatayuan mong pagkakitaan ay kailangan merong permit. Kahit nga yung mga simpleng ganitong racket lang, meron silang binabayaran sa pwesto. Merong nakatakdang oras kung hanggang anong oras lang silang magi-stay. Tapos merong papalit uli sa kanila na ibang racket naman. Ito talaga ang literal na masasabi ko na wala talagang libre. Hindi ka talaga basta-basta pwedeng maglagay ng lamesa at upuan dito para lang magtinda at matatawag na street vendor ka na. Money! Power! Tama ka dyan kuya, money is power. Charot. Sorry. Konting lakad pa ako guys. Naisipan ko rin sanang mag-McDo. Kaso lang parang nauumay na ako sa palaging burger. Yun lang kasi yung choices na meron dito. Di kagaya sa Pilipinas, meron kahit papaano na fried chicken at spaghetti. Dito na nga pala ako napadpad. Kaso lang parang nakakailang kumain ng mag-isa rito. Medyo marami kasing mga nagiinom. Mararamdaman mong out of place ka talaga. Maganda kumain dito kung meron ka mga groupings. Tapos yung magiinuman din kayo. At meron naman akong napuntahan na gusto kong pagkainan. Kaso naman nalula naman ako sa presyo sa kapirasong tinapay na pinatungan ng iba't ibang palaman. Hindi kaya ng wallet ko. Parang isang lunok ko lang yun. At ito lang yung nagpatigil sa paglalakad ko. Yung meron akong nakitang price ng 100 yen sa isang restaurant. At nagpa-serve na ako dahil talagang kumakalam na rin yung sikmura ko. Sa haba kasi ng nilakad ko, hindi ko na maiwasan talaga magkanda gutom-gutom na. At karamihan nga sa mga pagkain nila dito ay puro mga inihaw. Inuna nila itong ibigay sa akin ng inumin. Namuntikan ko nang maubos kahit hindi pa ako kumakain. Alam nyo ba guys, sarap na sarap ako dyan pero hindi ko alam kung ano yan. Dila pala ng baboy, hindi ako kumakain ng dila ng baboy. Huli na nang malaman ko kung kailan mauubos na. At ito naman ang isa sa mga paborito ko, inihaw na pusit. Kagaya sa katrabaho mong sip-sip. Charot.
Nilafang ko na agad yan ng sunod-sunod. Literal din naman na wala naman akong kilala sa paligid ko. Tara, kain tayo. Hindi ko alam kung appetizer ba ito, pero yung matikman ko siya, nawala yung pagkaumay ko sa kinakain. Buti na lang ang napuntahan kong kainan ngayon ay hindi masikip. O baka dahil sa kakalakad ko kanina, lumipas na rin ang oras, sakto na lang din, ako unti na lang ang kumakain. Dahil parang nadaanan ko na rin ito kanina. Hindi na lang ako tumuloy dahil parang isa ito sa punuan. Kinulang ako dito sa panulak ko. Kinalahati ko na kasi siyang laklakin bago ako kumain. Kailangan na natin magmadali umuwi, guys. Dahil kahit dito sa Japan ay mahirap na rin sumakay. Syempre, kahit alam kong walang nag-aantay sa aking umuwi, kailangan ko rin makapagpahinga agad ng maaga. Ito nga pala ang restaurant na pinagkainan ko at salamat kay kuya na nag-serve sa akin. O siya, naway na isulit ko ang pamamasyal ko sa inyo at salamat at umabot kayo sa dulo ng aking video. Kita ulit tayo sa aking next vlog.